좋은 하루 되요. 안녕하세요, 여러분. 저는 Prince Kyle입니다. So, I am Prince Kyle po. So, kaya po ako gumawa ng video na ito is para matulungan po yung mga kababayan ko po na gusto din po makapag-aral ng Korean language at balang araw din po is makapagtrabaho kay South Korea. At para magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan. So bilang po ako na nabigyan na po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho po kay South Korea, so gusto ko rin po makapag-share po sa inyo ng knowledge po na meron po ako. Okay, so yung mga video po na ito is para lamang po makatulong po sa inyo. So kung may mga kaibigan din po kayo na nag-aaral din po ng Korean language, pwede nyo po siyang i-share para at least marami din po yung maabot ng tulong po ng video na ito. At kung sakali man po na nagkamali po ako sa explanation, willing po ako sa mga correction. Lalo na po dun sa halimbawa makakapagpanood na may alam na, so pwede nyo rin po akong i-correct. Kung sakaling alam nyo po na mali po yung naging explanation ko, open po tayo doon. So ang gusto ko lang po is mag-sharing lang po tayo ng ideas. Okay po. So yan. So, i-discuss ko po sa inyo yung tips na nakatulong po sa akin para maipasa po yung examination sa POAA. So, kung meron pa pong karagdagan dito para sa iba, mas maganda po na pwede nyo pong i-share din sa iba po para makatulong din. So, ito po yung 1 to 6 na sa tingin ko na malaking tulong po once na i-apply nyo rin po sa sarili nyo. So, how the steps in passing the EBS TOPIK exam? So, ang pinaka number 1 po talaga is memorize the Korean alphabet. So, pinaka number 1 yun para maipasa mo yung EBS TOPIK exam, dapat memorize mo yung Korean alphabet. Okay, hindi lang basta nababasa mo siya sa as in basa lang talaga. So, dapat memorize mo talaga siya. Kasi, paano ka makakapag-analyze ng isang Korean problem sentence kung hindi mo memorize yung Korean alphabet? Tapos, meron tayong tinatawag na halimbawa, Hangul. So, kung nababasa nyo tong Hangul na to, yan po yung tinatawag na romanization. Yung isa naman dito na Hangul, so yan naman po yung tinatawag na Hangul mismo. Korean alphabet talaga yan. So, yung romanization, yan lang po yung way para makapagbasa tayo ng isang Korean alphabet. Pero kung sakali nakakapagbasa na po tayo ng Korean alphabet, so mas magandang kalimutan na natin yung romanization. Dahil yung romanization po, hindi yan makakatulong sa atin or mapapatagal yan. Yan yung magpapatagal sa pag-aaral natin ng Korean language. Okay? So number 2, please study the Bachim rules. So mahalaga po yan. Once na memorize nyo na yung Korean alphabet, pag-aralan nyo po yung Bachim rules. Kasi, hindi porket yun yung sound nila dun sa pinakailalim. Pag sinabi mo po kasing Bachim rules, ang tinutukoy niyan yung final position. Yun yung nasa ilalim dun. Halimbawa dito sa Hangul na to, ang tinutukoy dyan ng Bachim rules, yung N at saka si R. Yan, si N at saka si R. Ito yung tinutukoy dyan na may Bachim rules. Si N at saka si R. Yan. So, dapat pag-aralan nyo kasi nag-iiba-iba po yung sound yan. Hindi lang yan kung ano yung minimorize mo dun sa Korean alphabet, yun din yung magiging sound nila. Example natin, isoyo. So, i-rewrite mo siya. Ang pag-rewrite mo yan, kung babasahin mo to, it o yo. It o yo. Yan yung tamang pagsulat po. Pero pag babasahin mo siya, hindi pwedeng it o yo. Babasahin mo siya as i, so, yo. Okay? So, yung right natin, it o yo, pero kung mabasahin mo siya, i, so, yo. Okay, so ganun po siya. Umaakyat si consonant once na sinusundan niya si filler na walang sound. So, lagi po yon, consistent po yon. Yung pangalawa naman po, ipnida. So, yan po yung pagsulat niya, ipnida. Kasi si P, pagka nasa ilalim, nagiging, si ba, pagka nasa ilalim, nagiging sound P. Pero pagka nasa first position siya, or nasa second position, nagiging sound B siya. Pero pagka nasa ilalim, nagiging sound P. Pero pagka sinundan niya po si N, okay, pagka sinundan niya si N, nagiging sound M po siya. So, babasahin mo siya ng imnida. Hindi mo siya pwedeng basahin na ipnida. Okay? So, mahalaga na pag-aralan niyo po yung Bachim rules kasi pagka nag-take po tayo ng listening exam sa POAA. So, mahalaga na alam yung Bachim rules kasi ang babanggitin doon sa audio is naka-apply po yung Bachim rules. Okay? Pangatlo po,
Be knowledgeable about conjugation. Pinaka number one po na dapat is paghusayan nyo is marunong po kayo ng conjugation. Conjugation about sa past tense, present tense, future tense, at yung mga particles po. Mahalaga po yun. Example po natin si Oda. Si Oda, pagka i-conjugate mo yan sa past tense, magiging what yan. So, dapat pag-aralan nyo kung bakit siya naging what. Okay? Tapos, pagka i-conjugate mo siya sa present tense, magiging wa. Okay? Pagka kinonjugate mo naman po siya sa future tense, magiging ulko. Okay? So, sa mga susunod po na discussion, i-discuss ko po yan kung paano yung mga conjugation. Sa ngayon po, i-summarize lang po ito. Steps lang po ito na pwede nyo pong sundan para may pasan nyo po yung EPS topic exam. Okay? So, about naman po dun sa mga particles, dapat i-memorize nyo po yung mga basic particles. Halimbawa, particles ng subject, ng time, ng place, ng object, ng verb. So, mahalaga po yun, na alam nyo yun. Okay? So, example natin, Oda. Yan, ito, example ni Umyon, at saka ni Myon. So, ibig sabihin yan is if or when. Okay? Ngayon, pagka i-conjugate mo po yan doon sa Oda, so magiging Umyon. So, pag-aralan nyo din po kung bakit naging Umyon. So, ibig sabihin ng Umyon is if I come. Okay, so mahalaga po yan. Dapat pag-aralan nyo po yung conjugation para maging madali na lang po sa inyo yung pag-a-analyze po ng mga Korean synthesis. Okay? So number 4 naman po, memorize the vocabularies as much as you can together with the analyzing Korean problem synthesis. So mahalaga na habang nag-memorize tayo ng vocabularies, nag-a-analyze din po tayo ng Korean synthesis. Kasi kung mag-memorize lang po tayo ng vocabularies at hindi po tayo marunong mag-analyze ng Korean synthesis, mababaliwala lang po yung pag-aaral natin, yung pag-memorize po natin ng vocabs. Kasi mahihirapan po tayo. Kasi yung Korean sentence po, hindi po sila same doon sa English na sentence. Example po natin, halimbawa, 저는 오늘 시장에 레몬을 살 거예요. So, kung dito, makikita natin yung jo, yun yung subject natin. S stands for subject, T stands for time, P, place, O, object, V is verb. So, yung jo, yun yung S. Yung time natin, yun yung onul. Yun yung P, yun yung sijang. Yung O, yun yung lemon or remon. Yung V, or yung verb natin, yun yung salkoyo. So, ngayon, kung ita-translate mo yan sa English, so I, today, market, lemon, will buy. Okay? So, dapat marunong po kayo mag-analyze ng Korean synthesis. Kasi, kung babasahin mo lang po siya as Korean sentence, ang magiging basa mo yun sa English, I, today, market, lemon, will buy. So, hindi mo mauunawaan kung ano ibig sabihin niya. Okay? So, kung mag-create ka po ng Korean sentence, pwede mong sundin yung STPOV, how to write Korean sentence. Pero kung babasahin mo po yung Korean sentence, hindi mo pwedeng sundin yung STPOV. Okay? Ang susundin mo is yun yung si SVOPT. So, magiging I will buy lemon market today. Hindi ko po nilagay si place, okay? Ang ini-emphasis ko lang po dito is yung tamang pagkakasunod-sunod ng subject, ng verb, ng object, ng place, ng time mo. Okay? So, magiging I will buy market today. So, pagka mag-a-analyze ka po ng Korean sentence, hanapin mo muna yung subject mo. Yun yung una mong babasahin. After ng subject mo, hanapin mo ulit yung verb mo. Yun yung pangalawa. Then, followed by object, followed by place, and the lastly na binabasa po natin is time. So, mas maganda na ito yung sundan mong pattern para pagka mag-a-analyze ka ng Korean sentence, nakukuha mo yung tamang basa niya sa English. Okay, mas maganda po na mag-focus po kayo sa pagbabasa ng Korean sentence into English kaysa naman yung mag-create kayo ng Korean sentence. Okay? Kasi sa exam po, hindi naman po kayo mag-create ng Korean sentence eh. Okay? Mag-a-analyze po kayo ng Korean sentences. Okay po? So, number 5 po tayo. Keep practice in analyzing Korean sentences, together memorizing vocabularies until you're good at it. Okay? So, yun lang po. Mag-practice lang po kayo na mag-practice ng pag-a-analyze ng Korean sentences at saka pag-memorize ng vocabs. Dapat po combination yung dalawa.
Mas maganda nga po kung bihasa ka sa pag-analyze ng Korean synthesis at at limitado lang yung vocabularies mo, mas okay pa po yun eh. Kesa yung marami kang alam na vocabs, hindi ka naman po marunong mag-analyze ng Korean synthesis. Okay po? So, dapat maging mahusay po kayo sa pag-analyze ng Korean synthesis at the same time din po pag-memorize ng vocabularies. And the last one po, believe that God will guide you in all you do and what your heart decide. Then do your part. Maniwala po kayo, natutulungan po kayo ni Lord sa pangarap na gusto nyong marating. At syempre, gawin nyo din yung part nyo. Hindi pwedeng iasa lang natin lahat kay Lord. Okay, maniwala po kayo sa sarili nyong kakayahan at ibibigay po sa inyo ni Lord yung kagustuhan po ng inyong puso. Okay, ayun po sana nakatulong po ako sa inyo at marami po akong video na gagawin para magabayan po kayo sa gagawin nyo pong pag-aaral. So maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.